Hindi niya maramdaman ang sarili niyang mga paa. Nakaluhod siya sa malamig na semento ng kanilang garahe at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa bukas na pinto ng kotse ni Marco. Sa nanginginig niyang kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon na nababalot sa pulang pilus. Binuksan niya ito kanina at hanggang ngayon, tila ba sinusunog ng imahe nito ang kanyang mga mata. Isang pambabaeng relos. Eleganteng-elegante ang disenyo, gawa sa kulay rosas na ginto at napapalibutan ng maliliit at kumikinang na mga diamante. Ang mismong relo, mamahalin. Isang tingin pa lang, alam na niyang nagkakahalaga ito ng daan-daang libo at hindi ito para sa kanya. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang sakit na unti-unting gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan ay sapat ng patunay. Isang oras lang ang nakalipas. Ang mundo ni Elara Santos ay perpekto. Ang bango ng paboritong kaldereta ni Marco ay nangingibabaw sa kanilang kusina. Isang patunay ng ilang oras niyang paghahanda para sa kanilang sorpresa. Isang anniversary dinner. Maaga ng isang linggo, pero gusto niya itong gawing espesyal. 5 taon. 5 taon nang inakala niyang purong kaligayahan. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa kanilang mesa, nilagyan ng kandila ang gitna, at pinakintab ang mga kopita na paglalagyan nila ng paborito nilang red wine. Bawat galaw niya ay may kasamang nangiti. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang larawan sa kasal na nakasabit sa dingding. Ang mga munting regalo ni Marco na nakadisplay sa sala. Ang bawat bagay ay simbolo ng buhay na pinagsaluhan nila. Habang naghihintay, naisipan niyang linisin ang kotse ni Marco. Isang munting sorpresa pa. Alam niyang pagod ito palagi mula sa trabaho bilang CEO ng sarili nitong kumpanya. Gusto niyang pagdating nito, wala na itong iintindihin pa. Doon niya natagpuan ang kahon, nakasingit sa ilalim ng upuan sa passenger side, na para bang may nagmamadaling nagtago nito. At ngayon, ang bango ng kaldereta ay parang lason sa kanyang pangamoy. Ang mga kandilang inihanda niya ay parang mga ilaw na nanunuya sa kanyang katangahan. Narinig niya ang ugong ng paparating na sasakyan. Mabilis siyang kumilos. Isinara niya ang kahon, itinago sa likod ng isang paso, at pinilit na tumayo. Kahit nanlalambot ang kanyang mga tuhod, pinalis niya ang hindi pa tumutulong luha at huminga ng malalim. Mahal? Ang boses ni Marco ay musika pa rin sa kanyang pandinig. Ngunit ngayon, may kasama na itong matalim na nota ng sakit. Ngumiti si Elara, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Welcome home, mahal. Namiss kita." Lumapit si Marco at niyakap siya ng mahigpit. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, ngunit mayroon ding isang bahagyang amoy ng ibang pabango. Isang matamis, bulaklakin na halimuyak na hindi kanya. "Wow, ang bango naman yan," sabi ni Marco. Humiwalay sa yakap at tumingin sa loob ng bahay. "May okasyon ba?" "Ang aga pa. Para sa anniversary natin, ah?" "Gusto lang kitang isurprise," sagot ni Elara. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. "Pagod ka sa trabaho, kaya naisip kong ipagluto ka ng paborito mo." "You're the best wife in the world," sabi ni Marco at hinalikan siya sa noo. Bawat salita, bawat haplos ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pinanood niya ang kanyang asawa na pumasok sa bahay, hinubad ang coat at umupo sa mesa na inihanda niya. Walang kamalay-malay, masaya. Samantalang siya, naiwan sa may pintuan, nakikipaglaban sa isang digmaang walang nakakakita. Gabi na. Katabi niya sa kama ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Mahimbing itong natutulog, bahagyang humihilik, walang bakas ng anumang kasalanan sa maamo nitong mukha. Pero si Elara, dilat na dilat ang mga mata sa dilim. Hindi siya kumain kanina. Sinabi niyang nawalan siya ng gana.
Naniwala naman si Marco. Pagkatapos kumain, nanood pa sila ng TV. At sa buong oras na yon, nakayakap ito sa kanya habang siya naman ay parang isang estatwang walang buhay. Tahimik siyang bumangon. Dahan-dahan, para hindi makalikha ng ingay. Naglakad siya pabalik sa garahe at kinuha ang pulang kahon mula sa pinagtaguan nito. Dinala niya ito sa banyo, isinara ang pinto ng walang tunog at binuksan muli ang kahon sa malamlam na ilaw ng nightlight. Muli, nasilayan niya ang relos, ang simbolo ng kataksilan. Kaninong pulsuhan kaya ang dapat magsuot nito? Gaano nakatagal? Saan sila nagkikita? Libo-libong tanong ang bumabara sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ilang minuto siyang nakatitig dito, hinahayaang kainin ng galit at sakit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Tapos na ang pag-iyak. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malamig, mas matatag, isang bagay na mapanganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang nag-type sa search bar, ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Sa liwanag ng screen, nabasa ang mga salitang hinahanap niya. Best Hidden Audio Recording Device at GPS Tracker Watch. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng nasirang tiwala. Kung hindi niya makukuha ang katotohanan sa matamis na paraan, kukunin niya ito sa paraang siya lang ang nakakaalam. Hindi pa tapos ang gabi. Para kay Elara, ito ay simula pa lamang ng isang bagong umaga, isang umagang puno ng kadiliman. Dumating ang pakete kinabukasan, isang maliit, walang markang karton na inihatid ng isang courier. Pinirmahan ito ni Elara gamit ang isang pangalan na hindi kanya. Walang dapat makaalam, walang dapat maiwang bakas. Dinala niya ito sa kanilang silid, sa lugar kung saan dapat ay naroon ang tiwala at pagmamahalan at maingat itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa bubble wrap ay dalawang bagay. Ang una ay isang relos. Kamukhang-kamukha nito ang relos na natagpuan niya sa kotse ni Marco. Parehong-pareho ang brand, ang disenyo, ang kinang. Nag-research siya buong magdamag para mahanap ang eksaktong modelo. Ang halaga nito ay katumbas ng isang malaking bahagi ng kanyang personal na ipon. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang pera ay may halaga lamang kung mayroon itong nabibiling kaligayahan. At ngayon, ang bibilhin niya ay katotohanan. Ang pangalawang bagay ay mas maliit. Isang itim na tuldok na mas maliit pa sa butil ng bigas. Ang listening device. Sa tabi nito ay isang maliit na manual at isang SIM card. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binabasa ang mga instruksyon. Ang bawat hakbang ay simple, ngunit para sa kanya, ito ay isang mabigat na krimen laban sa pagsasamang pinangako nilang aalagaan. Pero sila ba talaga ang nag-aalaga? O siya lang, gamit ang maliit na kasangkapang kasama sa pakete, maingat niyang binuksan ang likod ng bagong relos. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat paghinga niya ay pinipigilan. Inilagay niya ang microchip sa loob. Isang itim na nunal sa gitna ng kumikinang na mekanismo. Isinara niya ito pabalik. Wala kang mapapansin. Perpekto. Isang magandang kasinungalingan. Hapon na nang maghanda siya para sa kanyang pag-arte. Muli, nagluto siya. Isang simpleng hapunan lang ngayon. Inihanda niya ang mesa. Ngunit ngayon, ang bawat galaw niya ay hindi na dahil sa pagmamahal. Ito ay bahagi na ng isang script. Isa siyang aktres sa sarili niyang trahedya. Pagdating ni Marco, sinalubong niya ito ng isang ngangiti. Isang ngangiting pinraktis niya ng maraming beses sa salamin. May sorpresa na naman ako. Biro ni Marco, pero may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Napansin siguro nito ang pagbabago sa kanya, gaano man kaliit. Hindi naman. Gusto ko lang na sabay tayong kumain, sagot ni Elara. Ang boses ay kalmado. Habang kumakain sila, ramdam ni Elara ang bawat segundo na lumilipas.
Ang tunog ng kanilang mga kubyerto sa plato, ang pagkukwento ni Marco tungkol sa isang matagumpay na meeting sa kumpanya, ang pagngiti at pagtango niya sa mga tamang pagkakataon. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang bida pero iba ang may hawak ng kanyang kaluluwa. Okay ka lang ba, mahal? Tanong ni Marco sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Kanina ka pa tahimik. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga ng malalim si Elara bago kinuha ang isang maliit na paper bag sa tabi ng kanyang upuan. Mayroon sana akong ibibigay sa'yo. Inabot niya ito kay Marco. Ang pagtataka sa mukha ng kanyang asawa ay napalitan ng interes. Binuksan nito ang paper bag at inilabas ang kahon ng relos. Elara, ano to? Ang mahal nito, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Binuksan nito ang kahon at nakita ang relos na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanilang chandelier. Para sa'yo talaga yan, sabi ni Elara. Pinipilit na lagyan ng tamis ang kanyang boses. Pero, bakit? Nakita ko kasi yung kapareha niyang pambabae sa isang magazine. Pagsisinungaling niya. Isang kasinungalingan na matagal na niyang binuo sa kanyang isipan. Naisip ko, ang ganda kung meron tayong couples watch. Iyon sana ang ireregalo ko sa sarili ko para sa anniversary natin. Kaya binili ko na ang para sa'yo para mauna ka na. Napatitig si Marco sa kanya. Pagkatapos ay sa relos. May bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ngunit napalitan din ito ng saya. Hindi mo kailangang gawin to, mahal. Pero, salamat. Ang ganda. Isinuot ni Marco ang relos sa kanyang pulsuhan. Tamang-tama ang sukat. Kumislap ito sa kanyang braso. Tumingin ito kay Elara at ngumiti ng malapad. Bagay ba? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara ang pagbali ng isang bagay sa loob niya. Ang lalaking kaharap niya na masayang-masaya sa isang regalong simbolo ng kanyang pagtataksil ay ang parehong lalaking sumisira sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Sobra, sagot niya, kasabay ng isang nangiting pilit. Bagay na bagay sa'yo. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone po ni Marco. Tiningnan niya ito at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging seryoso. Sorry mahal, sabi nito habang tumatayo. Emergency lang sa opisina. May kailangan akong balikan. Hindi ako magtatagal, promise. Iyon ang mga salitang dati niyang kinatatakutan. Ang mga salitang nagiging dahilan ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Pero ngayong gabi, ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Tumango lang siya. Okay? Sige, mag-ingat ka. Hinalikan siya ni Marco sa pisngi at nagmamadaling umalis. Narinig ni Elara ang pagbukas ng pinto ng garahe, ang pag-andar ng makina ng kotse, at ang unti-unting paghina ng tunog nito papalayo. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang hapagkainan. Ang mga plato ay hindi pa tapos kainin. Ang katahimikan ay biglang naging nakakabingi. Pagkalipas ng 10 minuto, habang nagliligpit siya ng pinagkainan na parang isang robot, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinapa niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Device is now active. Biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Elra bago ito kumabog ng sunod-sunod at sobrang bilis. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nabitawan niya ang hawak na plato. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang kanyang earphones mula sa drawer. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak ito sa kanyang cellphone at inilalagay sa kanyang mga tainga. Binuksan niya ang isang application na kakatapos lang niyang i-install kanina. Sa screen, may isang malaking pulang button, Live Audio Feed. Pumikit siya ng mariin, huminga ng malalim, at idiniin ang kanyang daliri sa screen. Ang tanging naririnig niya sa simula ay ang tibok ng sarili niyang puso. Katahimikan.
Iyon ang unang pumasok sa pandinig ni Elara. Isang nakakabinging katahimikan na pinapalala lang ng malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang madilim na sala. Tanging ang malambot na ilaw mula sa aquarium sa isang sulok ang nagbibigay liwanag. Ang mga bubog mula sa nabasag na plato ay naroon pa rin sa sahig ng kusina. Mga kumikinang na paalala ng pagkawasak na nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng ilang segundo, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa earphones. Tunog ng hangin. Tunog ng isang sasakyan na tumatakbo sa kalsada. At pagkatapos, ang boses. Ang boses ni Marco. I missed you. 3 salita. Simpleng mga salita na dati ay nagpapatunaw sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay lason. Ang bawat letra ay isang patalim na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Narinig niya ang isang malambing na pagtawa mula sa kabilang linya. Isang tawa na hindi kanya. Isang tawa na parang kampanang naghuhudyat ng kanyang pagkatalo. I missed you more, sagot ng babae. Ang boses nito ay matamis, halos parang pulot. Ngunit may pait sa pandinig ni Elara. Akala ko, hindi ka na makakatakas sa bantay mo. Bantay? Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Hindi naman ganoon. Mabilis na sagot ni Marco. May halong paglalambing sa kanyang tono. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para makita ka. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, pinipigilan ang pagnanais na masuka. Talaga lang ha? Patuloy ng babae. Ang boses ay mapaglaro. So anong palusot mo ngayon? May bigla ang board meeting na naman ba sa gitna ng gabi? Something like that, sabi ni Marco, at sabay silang tumawa. Ang kanilang tawanan ay parang mga pako na ipinupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat halakhak ay isang insulto sa 5 taon na ibinigay niya. Sa bawat hapunan na inihanda niya, sa bawat gabing hinintay niya itong umuwi. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Mga walang kwentang bagay. Isang pelikulang napanood ng babae. Isang bagong restaurant na gusto nilang subukan. Mga pangarap tungkol sa isang bakasyon sa Palawan. Isang lugar na matagal na niyang hinihiling kay Marco na puntahan nila. Sa susunod na buwan, aayusin ko na. Pangako ni Marco sa babae. Magpapabook ako ng villa sa El Nido. Tayong 2 lang. Hindi na napigilan ni Elara ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Tahimik siyang umiiyak sa dilim, isang multo sa sarili niyang pamamahay. Paano siya? Tanong ng babae. Ang pag-aalinlangan sa pagbanggit nito sa kanya na para bang isa siyang maruming salita. Ang pinakamasakit sa lahat. Hindi man lang siya binigyan ng pangalan. Isa lang siyang siya. Ang asawang tanga na naiwan sa bahay. Narinig ni Elara ang pagbuntong hininga ni Marco. Isang pagbuntong hininga na puno ng pagkainip. Ako na ang bahala doon. May business trip ako na iimbentuhin. Hindi naman yun nagtatanong. Alam mo na, she trusts me completely. Doon na gumuho ang lahat. Ang mga salitang iyon, she trusts me completely, ay hindi na patalim. Isa na itong bomba. Sumabog ito sa loob niya. Winasak ang lahat ng natitirang pag-asa. Lahat ng natitirang pagmamahal. Ang pumalit ay galit. Isang dalisay, nag-aapoy, at nakakapasong galit. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi na sa sakit, kundi sa bagsik ng emosyong kumakain sa kanya. Sa kanyang tenga, naririnig pa rin niya ang kanilang malalanding usapan. Ang kanilang mga plano, ang kanilang mga tawanan, hindi na niya kaya. Sa isang sigaw na walang tunog, hinablot niya ang cellphone mula sa sahig kung saan ito nakapatong at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng pagbasag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Ang screen ay nagkapira-piraso. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat, mas nakakatakot kaysa kanina. Napaluhod si Elara sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, humahagulgol siya,
Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na para sa nawalang pag-ibig. Ang mga ito ay para sa sarili niya, para sa katangahan niya, para sa babaeng minsan ay naniwala sa isang kasinungalingan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa ganoong posisyon. Ang alam lang niya, pagsapit ng umaga, tuyo na ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa salamin sa may hallway. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may namumugtong mga mata, maputlang balat, at magulong buhok. Mukha siyang talunan, mukha siyang biktima. Pero sa likod ng mga matang yon, mayroong isang bagong kislap. Hindi ito kislap ng saya o pag-asa. Ito ay kislap ng apoy, malamig at mapanira. Yumuko siya at pinulot ang isang piraso ng basag na screen ng kanyang cellphone. Ang tulis ng dulo nito ay bahagyang humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya ito ininda. Tinitigan niya ang piraso ng bubog. Pagkatapos ay ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang babaeng umiiyak. Wala na ang asawang naghihintay. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng may isang layunin na lang. Huminga siya ng malalim at sa katahimikan ng umaga, isang pangako ang binitiwan niya sa kanyang sarili. Isang bulong na puno ng yelo. Ngayon, ako naman ang maglalaro. Para kay Marco Reyes, ang araw na ito ay perpekto. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag, tanaw niya ang abalang mga kalye ng Bonifacio Global City. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo, simbolo ng kapangyarihan at ambisyon. At siya, si Marco, ay ang hari sa kanyang tore. Kakatapos lang ng board meeting. Sa loob ng 2 oras, hawak niya sa palad ang lahat. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay sinusunod. Nakita niya ang paghanga at takot sa mga mata ng kanyang mga empleyado. At sa totoo lang, nagustuhan niya ang pakiramdam na yon. Ito ang nagpapatunay na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay may katuturan. Sumandal siya sa kanyang malambot na leather chair at ngumisi. Nasa itaas siya ng mundo. Ang kumpanya ay lumalago. Ang pera ay tuloy-tuloy na pumapasok. Sa kanyang mesa, may isang silver na picture frame. Ang larawan nila ni Elara noong kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang nangangarap. Saglit siyang nakaramdam ng isang munting kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Inaalagaan naman niya si Elara. Binibigay niya ang lahat ng gusto nito. Isang magandang bahay, mga mamahaling gamit, isang buhay na hindi nito kailangang magtrabaho. Ano pa ba ang mahihiling nito? Ang kaunting oras na inilalaan niya para sa sarili niyang kaligayahan ay maliit na bagay lang. Karapatan niya iyon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, narito na po si Ma'am Isabel," sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. "Papasukin mo siya," sagot ni Marco, at agad na umayos ng upo. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng may daladalang kakaibang enerhiya. Si Isabel Vicencio. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang business dress na bumabagay sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa isang eleganteng ponytail. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng talino at pagnanasa. "Good morning, CEO," bati ni Isabel. Isinara ang pinto at nilock ito. "Isabel," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Tapos na ang meeting. Everything went smoothly. "Of course, it did," sagot ni Isabel. Lumapit ito sa kanyang mesa at umupo sa gilid nito. Kaharap niya. "Ikaw pa ba?" Ang distansya sa pagitan nila ay mapanganib. Naamoy ni Marco ang pabango nito, ang parehong amoy na naamoy niya sa kanyang damit kagabi. "May dala akong mga papeles na kailangan mong pirmahan," sabi ni Isabel.
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa folder na dala niya. Nakatitig ito sa mga labi ni Marco. Hindi na nakapagpigil si Marco. Tumayo siya, lumapit kay Isabel at marahan itong hinalikan. Isang halik na nagsimula ng marahan, ngunit mabilis na naging mapusok. Isang halik na lasang panganib at ipinagbabawal na kaligayahan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napansin ni Isabel ang relo sa kanyang pulsuhan. Hinawakan nito ang kanyang kamay at tiningnan ito ng malapitan. Bago? Tanong nito. Isang mapanuksong na ngiti ang nasa kanyang labi. Maganda. Mukhang mamahalin. Regalo. May pagmamalaking sagot ni Marco. Mula sa asawa ko. Inaasahan niyang magagalit o magseselos si Isabel. Ngunit sa halip, mas lalo lang itong napangiti. Isang nanangiting may halong panunuya at tagumpay. How sweet of her, sabi nito. Hinaplos ang salamin ng relos. Wala siyang kaalam-alam. Ang reaksyon ni Isabel ang nagbigay kasiyahan kay Marco. Pakiramdam niya, napakagaling niyang maglaro. Hawak niya ang dalawang mundo sa magkaibang kamay. Kailangan ko nang tawagan si Elara, sabi ni Marco. Lumayo ng kaunti at kinuha ang kanyang cellphone para sabihing may late ako ng uwi. Tumangulang si Isabel, nanonood, na para bang isa siyang manonood ng isang dula. Nagring ang telepono ng ilang beses bago ito sagutin. Hello, mahal, sagot ni Elara sa kabilang linya. Mahal, sorry. Mukhang gagabihin na naman ako. Pagsisinungaling ni Marco, ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap. Tambak ang trabaho. Bumabawi lang sa emergency meeting kagabi. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Okay, sagot ni Elara. Ang boses nito ay medyo walang buhay. Siguro pagod lang, naisip ni Marco. O baka naman nagsisimula ng mainip. Normal lang yon. Babawi ako sa'yo sa weekend, promise. Dagdag pa ni Marco. I love you. Okay, ulit ni Elara. Bago nito ibinaba ang tawag. Ibinaba ni Marco ang kanyang cellphone. Isang bahagyang kunot ang nasa kanyang noo. Medyo kakaiba ang kilos ni Elara nitong mga nakaraang araw. Tahimik, malamig. Siguro kailangan lang nito ng atensyon. Bibilhan niya ito ng bagong alahas bukas. Yun naman lagi ang nakakapagpasaya dito. Nang ibaling niya ang kanyang tingin pabalik kay Isabel, nakatitig ito sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Lumapit itong muli, ipinulupot ang mga braso nito sa kanyang batok at bumulong sa kanyang tainga. Sigurado ka bang wala siyang anumang hinala? Natawa si Marco. Si Elara? Masyado niya akong mahal para pagdudahan. Talaga ba? Sabi ni Isabel, ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Marco. Ang asawa mo, parang masyado siyang perpekto para maging totoo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Marco. Ipinilig niya ang kanyang ulo, tinataboy ang ideya. Imposible. Kilala niya si Elara. Ngunit habang niyayakap niya si Isabel, isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan. Isang butil na hindi niya namalayang mag-uugat at lalaki sa mga susunod na araw. Ang mundo ni Elara ay lumiit. Umikot na lang ito sa dalawang bagay, sa pagpapanggap sa umaga at sa pakikinig sa gabi. Ang cellphone na ibinato niya sa pader ay pinalitan na niya ng bago. Isang simpleng modelo na ang tanging silbi ay ang maging bintana niya sa madilim na sikreto ni Marco. Ang bawat araw ay isang maingat na isinulat na dula. Sa umaga, siya pa rin ang mapagmahal na asawa. Ipagtitimpla niya ng kape si Marco. Ihahanda niya ang damit nito. Ihahatid niya ito sa pinto na may kasamang halik at matamis na paalala. Mag-ingat ka. I love you. Ngunit sa sandaling marinig niya ang pag-alis ng kotse nito, ang maskara ay nalalaglag. Ang mga ngangiti ay naglalaho. Ang init sa kanyang mga mata ay napapalitan ng lamig ng yelo. Ang buong kabahayan
ay nagiging kanyang command center. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang earphones ay laging nakasalang. Ang live audio feed ay palaging bukas sa isang tabi ng screen. Natutunan na niyang i-record ang bawat pag-uusap para mabalikan. Nalaman niya ang kanilang mga kalokohan, ang mga tanghalian na ginagawang client meetings, ang mga hapon sa isang coffee shop na malapit sa opisina ni Isabel, ang mga gabi kung saan biglang nagkakaroon ng emergency. Si Marco, kabisado na niya ang schedule nila. Mas kabisado pa niya kaysa sa kanila mismo. At sa kaalamang yon, natagpuan niya ang isang bagong uri ng kapangyarihan. Isang kapangyarihang maghasik ng lagim. Isang hapon, habang naglilinis ng mga halaman, narinig niya sa audio feed ang plano nila. Mesa restaurant mamayang 7 p.m., sabi ni Isabel. Para ma-celebrate natin yung bagong deal. Perfect, sagot ni Marco. Magpapaalam ako. Sasabihin kong may dinner meeting with investors. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Elera. Investors, huh? Kinagabihan, eksaktong 7:30, habang nai-imagine niya ang dalawa na masayang nag-uusap at nagtatawanan sa kanilang mesa, kinuha ni Elera ang kanyang telepono at tinawagan si Marco. Sinagot ito ni Marco pagkatapos ng ilang ring. Hello, mahal? May ingay sa background. Mga boses. Tunog ng mga kubyertos. Hi, mahal? Sagot ni Elara. Ang boses ay pinatamis niya hanggat maaari. Nasa meeting ka pa ba? Ayaw kitang maistorbo. Narinig niya ang bahagyang pag-ubo ni Marco. Ah, oo. Medyo maingay dito. Kumakain kami ng mga investors. Bakit? May problema ba? Wala naman, sabi ni Elara. Dahan-dahang dinidiligan ng isang orchid. Naisip ko lang, baka gusto mong dalhan kita ng dessert dyan pagkatapos nyo, para naman ma-meet ko rin yung mga importanteng investors mo. Dadaan lang ako. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Elara ang isang mahinang bulong mula sa boses ni Isabel. Sino yan? Ah, wag na mahal. Mabilis na sagot ni Marco. Ang boses ay may bahid na ng kaba. Matatagalan pa kami. Umuwi ka na lang pagkatapos. Promise, babawi ako. Sigurado ka? Tanong ni Elara. Ang boses ay puno ng pag-aalala kunwari. Okay. Sige, ingat kayo dyan. Enjoy your meeting. Ibinaba niya ang tawag. Naramdaman niya ang isang kakatwang kasiyahan. Hindi ito kaligayahan. Ito ay ang lamig ng paghihiganti. Alam niyang sa mga sandaling iyon, nasira niya ang kanilang perpektong gabi. Naitanim niya ang isang butil ng takot. Hindi pa siya tapos. Kinabukasan, habang nagbabasa ng balita online, nakakita siya ng isang artikulo. Ang pamagat? Pagbagsak ng isang tech giant. CEO. Sinira ng sariling iskandalo. Kinopya niya ang link. Ipinadala niya ito kay Marco sa pamamagitan ng text message. Nilagyan niya ito ng caption. Nakakatakot naman to, mahal. Mabuti na lang hindi ka ganyan. I'm so proud of you. Hindi nag-reply si Marco, pero alam ni Elara na nabasa niya ito. Nai-imagine niya ang pagbabago ng kulay sa mukha nito, ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang galit ay hindi na lang nakasentro kay Marco. Nagsimula siyang magtanong, sino ba talaga itong si Isabel Vicencio? Nagsimula siyang mag-imbestiga. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang pangalan nito. Social media, LinkedIn, company website. Lumabas ang isang perpektong imahe. Maganda, matalino, cum laude mula sa isang kilalang unibersidad. Mabilis ang pag-angat sa kumpanya ni Marco. Ang kanyang mga social media accounts ay puno ng mga litrato ng paglalakbay, mga mamahaling pagkain, at mga inspirational quotes tungkol sa girl power at hustle. Naramdaman ni Elara ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Isang wad, isang ahas na nagbabalat kayong anghel, isang gabi. Dahil hindi siya makatulog, binalikan niya ang mga lumang audio recordings. Pinapakinggan niya ang bawat isa.
Hinahanap ang anumang detalye na maaaring nakaligtaan niya. May isang recording mula 3 araw na ang nakalipas. Ito yung pag-uusap nila pagkatapos umalis ni Marco sa opisina. Ang usapan ay tipikal, mga halik, mga pangako, mga bulungan. Pero sa dulo, pagkatapos magpaalam ni Marco, may narinig si Elera. "Sige na, bye, I love you," sabi ni Marco. "Bye," sagot ni Isabel. Narinig ni Elara ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ni Marco. Akala niya, tapos na ang recording, ngunit hinayaan lang niya itong tumuloy. Pagkalipas ng ilang segundong katahimikan, may narinig siyang isang mahinang ingay sa background. Isang boses ng lalaki. Hindi ito si Marco. "Maayos na ba?" tanong ng lalaki. Ang boses ay mas matanda, magaspang, at puno ng awtoridad. Napakunot ang noo ni Elara. Sino yon? Ang boses ni Isabel na sumagot ay iba na. Wala na ang tamis at paglalambing. Ito ay malamig, kalkulado, at purong negosyo. Oo, nakaalis na. Ang uto-uto, naniwala agad sa emergency sa opisina. Uto-uto. Ang salitang yon ay tumama kay Elara, ngunit hindi kasing sakit ng dati. Dahil ang atensyon niya ay nasa sumunod na tanong ng lalaki. "Magaling," sabi ng lalaki. "Ang mga papeles na inihanda ko, yung para sa Vicencio Reyes merger, may progreso na ba?" Vicencio Reyes merger? Anong ibig sabihin noon? "Hindi pa ganun kadali," sagot ni Isabel. May bahid ng pagkainip. "Kailangan kong tiyempuhan ng tama." Nagiging maingat na siya nitong mga nakaraang araw. Parang may nararamdaman. "Bilisan mo," utos ng lalaki. "Hindi tayo pwedeng maghintay ng matagal. Baka may makaalam ng plano." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Isabel, at sa tono nito, naramdaman ni Elara ang isang nakakakilabot na kumpiyansa. "Malapit na. Kaunting lambing pa. Isang pirma na lang ang kailangan ko. Kapag nakuha ko na yon, tapos na ang laro para kay Marco Reyes." Biglang naputol ang audio. Ang tanging naririnig na lang ni Elara ay isang mahinang static na para bang ang nagsasalita ay lumayo na sa device. Nakatitig lang si Elara sa screen ng kanyang laptop. Hindi siya makagalaw. Ang lamig na naramdaman niya ay hindi na dahil sa galit o sakit. Ito ay takot. Paulit-ulit niyang pinindot ang rewind button. Pinakinggan niya ang maikling pag-uusap ng 10 beses. Bawat beses ay mas malinaw, mas nakakatakot. Hindi ito simpleng pagtataksil. Hindi ito simpleng relasyon ng dalawang taong nagmamahalan ng patago. Ito ay isang bitag. Isang masalimuot at planadong bitag. At si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking kinamumuhian niya ngayon, ay naglalakad patungo rito nang walang kaalam-alam. At siya, isa lang siyang collateral damage. Isang abala. Ang bantay na kailangang takasan para maisakatuparan ang isang mas malaking plano. Biglang nagbago ang lahat. Ang digmaang inakala niyang para lang sa puso at dignidad ay naging isang bagay na mas malaki, mas madilim, mas mapanganib. Tiningnan niya ang audio file na nakasave sa kanyang laptop. Ang pangalan nito, Marco Isabel Recording 03. Dati, ito ay simbolo ng kanyang sakit. Ngayon, isa na itong susi, isang ebidensya sa isang krimen na hindi pa nangyayari. Isang bagong hinala ang nabuo sa kanyang isipan, isang hinalang mas nakakatakot pa kaysa sa katotohanang mayroon siyang karibal sa pag-ibig. Hindi na siya natulog. Ang sala, na dati ay lugar ng kanilang pahinga at panonood ng pelikula, ay naging kanyang war room. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maningning na screen ng kanyang laptop. Sa tabi nito ay isang tasa ng kapeng lumamig na at hindi man lang niya nagalaw. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maikling audio file na paulit-ulit niyang pinapatugtog. Ang boses ng lalaki, ang boses ni Isabel, ang mga salitang merger at plano. Alam niyang may kulang.
May ingay sa background na humahadlang sa mas malinaw na pag-unawa. Nag-download siya ng isang libreng audio editing software. Bagamat hindi siya pamilyar dito, tinuruan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga online tutorial. Ang kanyang determinasyon ay mas matalas kaysa sa anumang pagod. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan ang buong larawan. Parang isang siruhano, maingat niyang hiniwa at nilinis ang audio file. Inalis niya ang mahinang ugong ng aircon sa kotse ni Isabel. Inalis niya ang malayong tunog ng mga busina. Dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa ang natira na lang ay ang dalawang boses. Mas malinaw, mas malakas, mas nakakakilabot. Ang kontrata, kailangan kong makita ang kopya ng kontrata niya sa mga investors mula Japan. Sabi ni Isabel. Madali lang yan, sagot ng lalaki. Ang mahalaga ay ang paglipat ng shares. Kapag napirmahan niya yon, wala na siyang kawala. Pabagsakin si Reyes. Iyon ang layunin. Pabagsakin si Reyes. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng kompetisyon sa negosyo. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay personal, puno ng galit. Biglang tumama sa kanya ang isang katotohanan. Isang katotohanang masakit tanggapin. Si Isabel. Hindi nito mahal si Marco. Walang pag-ibig sa boses nito kapag kausap ang lalaking yon. Ang lahat ng tamis, lahat ng lambing na naririnig niya kapag kasama nito si Marco ay isang pag-arte. Isang perpektong pagganap. Parang siyang nalunod at biglang itinulak pabalik sa ibabaw para lang makita na hindi pala simpleng alon ang kalaban niya, kundi isang dambuhalang pating. Napatingin siya sa kanilang wedding photo na nakapatong sa isang side table. Ang masayang nangiti ni Marco, ang puno ng pag-asang nangiti niya. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Pero ngayon, ang kasinungalingan ay mayroon ng mas maraming layer. Hindi lang siya ang niloloko. Maging si Marco, ang manloloko, ay isa ring biktima. Ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang asawa ay hindi nawala. Ngunit ngayon, nahaluan na ito ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Awa, takot para sa kinabukasang mawawala sa kanila. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kanilang dalawa. Buong magdamag siyang naghahalongkat. Nag-search. Ang pangalang Vicencio, hinanap niya ito kasama ng pangalan ng kumpanya ni Marco. Mga lumang balita, mga artikulo sa business magazines. Walang lumalabas, malinis, na para bang may maingat na nagbura sa anumang koneksyon. Kinabukasan, pagod at puyat, naghanda pa rin siya ng almusal para kay Marco. Isang perpektong pag-arte. Pero habang pinapanood niya itong kumain, habang pinapanood niya itong tumingin sa relos na regalo niya, ang relos na siyang sandata niya. Nakikita niya ito sa ibang liwanag, hindi na lang isang taksil, kundi isang tupa na malapit ng katayin. Nang gabing iyon, dumating ang hinihintay niya. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong audio file ang na-record. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang earphones. Ngunit ngayon, hindi na pag-asa na mahuli sila ang nasa isip niya, kundi takot sa kung ano pa ang maaari niyang matuklasan. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel ang narinig niya, pero hindi ito nakikipag-usap kay Marco. Nasa telepono ito. "Oh, alam ko," sabi ni Isabel. Ang boses ay seryoso. "Hindi na magtatagal. Konting tiis na lang." May sumagot sa kabilang linya. Ang boses na yon, ang magaspang at pamilyar na boses ng lalaki mula sa nakaraang recording. "Siguraduhin mo lang, anak," sabi ng lalaki. Ang boses ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Para sa lahat ng sinira niya sa atin, anak." Napatigil sa paghinga si Elara. Ang isang salitang iyon ay parang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan ng kanyang isipan.
Ang misteryosong lalaki, ang kasabot sa plano, ay ang ama ni Isabel. Bago pa man niya lubusang maproseso ang revelasyong yon, isang pangungusap ang binitiwan ni Isabel na tuluyang nagpaguho sa lahat ng natitira niyang pundasyon. "Huwag kayong mag-alala pa," sagot ni Isabel. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elara ang tunay na emosyon sa boses nito. Isang emosyong mas malamig pa sa yelo, mas matalas pa sa bubog. Malapit na. Malapit nang bumagsak si Marco Reyes, tulad ng ginawa niya sa pamilya natin noon. Naputol ang tawag, katahimikan. Binitawan ni Elara ang earphones. Nahulog ang mga ito sa kanyang kandungan na parang dalawang patay na gagamba. Napatulala siya sa screen ng laptop, ngunit hindi na niya ito nakikita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salitang nagliliyab sa kanyang isipan, tulad ng ginawa niya sa pamilya natin noon. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ang pangalang Vicencio ay biglang nagkaroon ng bigat, ng kasaysayan, ng dugo. Ito pala ang dahilan. Ang lahat ng ito, ang pag-akit kay Marco, ang pagtataksil, ang masalimuot na plano sa negosyo, ay hindi lang para sa pera o kapangyarihan. Ito ay paghihiganti, isang personal na paghihiganti. Napahawak si Elara sa kanyang dibdib. Hindi na siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa silid ay biglang naging sobrang bigat na para bang ninanakaw nito ang lahat ng oxygen. Ang asawa niya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nanlokos sa kanya. Mayroon pala itong isang nakaraan na hindi niya kailanman nalaman. Isang nakaraang bumabalik ngayon para singilin siya. At si Isabel, hindi lang siya isang kabit. Hindi lang siya isang oportunista. Isa siyang anak na naghihiganti para sa kanyang pamilya. Ang kanyang bawat kilos ay may mas malalim na dahilan, mas mapanganib. Biglang naramdaman ni Elara na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang buhay. Isang extra sa isang pelikulang hindi niya alam ang pamagat. Nakatayo siya sa gitna ng isang digmaan na nagsimula bago pa man niya makilala si Marco. Ang kanyang maliit na plano ng paghihiganti, ang relos, ang pakikinig, ay parang larong pambata kumpara sa nakalatag na katotohanan. Tiningnan niyang muli ang larawan nila ni Marco. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Ano ang mga kasalanang itinago nito sa likod ng kanyang mga ngiti at mamahaling regalo? Ang galit niya kay Marco ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng isang bagong emosyon. Takot. Isang matinding takot, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong mundong ginagalawan niya. Isang mundong binuo pala sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Hawak niya ang katotohanan. Isang katotohanang kayang magwasak sa dalawang tao. Ang lalaking nanakit sa kanya at ang babaeng gustong sumira dito. Nasa gitna siya. At sa unang pagkakataon, hindi na niya alam kung sino ang tunay na kaaway. Ang katahimikan sa kanilang sala ay nabasag lang ng mahinang pag-type ni Elara sa kanyang keyboard. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at nananakit dahil sa magdamag na pagpupuyat, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa paghahanap, ang pangalang Vicencio at ang nakaraan ni Marco. Noong una, wala siyang makita. Ang mga simpleng search ay nagbibigay lang ng resulta tungkol kay Isabel at sa kasalukuyan nitong posisyon sa kumpanya. Ngunit hindi siya sumuko. Mas malalim ang kanyang hinukay. Mga digital archives ng mga lumang business journals, mga nakatagong artikulo, mga anino ng nakaraan. At doon, sa isang halos 10 taon ng artikulo, mula sa isang hindi na gaanong kilalang pahayagan, natagpuan niya ang unang piraso ng puzzle. Ang headline, Reyes Vicencio Innovations, ang bagong pag-asa ng tech industry. Sa ilalim nito ay isang kupas na litrato, isang batang-bata pang Marco, nakangiti ng malapad. Katabi ang isang mas matandang lalaki na may mabait na mga mata. Ang caption,
Mga kasosyong sina Marco Reyes at Alberto Vicencio, positibo sa hinaharap ng kanilang bagong kumpanya. Alberto Vicencio, ang ama ni Isabel, naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap gamit ang bagong pangalan. Ang mga sumunod na artikulong nakita niya ay parang mga kabanata ng isang trahedya. Kontrobersya sa Reyes Vicencio. Reyes, inakusahan ng pandaraya ang kasosyo. Pagbagsak ng RVA Vicencio niloko ng sariling partner. Alberto Vicencio, nag-file ng bankruptcy. At ang pinakahuli, ang pinakamasakit, isang maikling balita na halos nakatago na sa dulo ng pahina. Negosyanteng si Alberto Vicencio natagpo ang patay sa kanyang opisina. Suicide, tinitingnang dahilan. Napapikit ng mariin si Elara. Biglang nagkaroon ng muka ang paghihiganti ni Isabel. Hindi na ito isang abstract na plano, isa na itong kwento ng isang anak na nawalan ng ama, isang pamilyang nawasak, at sa sentro ng lahat ng ito ay si Marco, ang kanyang asawa. Isinara niya ang laptop. Ang ingay ng pag-click nito ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papasok sa kanilang silid. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay liwanag sa natutulog na anyo ni Marco. Mahimbing ang kanyang paghinga, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo hindi lang sa labas, kundi sa mismong tabi niya. Umupo si Elara sa isang upuan sa sulok at pinagmasdan niya ito. Sa loob ng maraming linggo, ang tanging nakikita niya kapag tinitingnan niya si Marco ay isang manloloko, isang taksil. Ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang isang lalaking may madilim na sikreto, isang lalaking nagtayo ng isang imperyo sa ibabaw ng mga guho ng buhay ng ibang tao. Isang bahagi niya ay nagbubunyi. Isang madilim at pangit na bahagi ng kanyang kaluluwa ay ang bumubulong. Nararapat lang sa kanya to. Ito ang karma niya. Ang sakit na idinulot ni Marco sa kanya ay sariwa pa. Ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil. Nararapat lang na maranasan din niyang mawalan. Nararapat lang na maranasan niyang masira. Hahayaan niya si Isabel. Hahayaan niyang isakatuparan nito ang kanyang paghihiganti. Manonood lang siya mula sa malayo habang ang 2 taong sumira sa kanya ay nagsisiraan sa isa't isa. Iyon ang perpektong hustisya. Ngunit may isang boses sa kanyang isipan ang sumasalungat. Isang boses na mas malamig, mas praktikal. Paano ka? Kapag bumagsak si Marco, hindi lang siya ang babagsak. Babagsak ang kumpanya. Babagsak ang lahat ng pinaghirapan nila. Ang bahay na ito, ang buhay na kinasanayan niya, ang kinabukasan na inakala niyang sigurado, mawawala ang lahat. Sa paghihiganti ni Isabel, lahat sila ay talo. Magiging abo ang lahat ng kanilang ari-arian. Nasa isang sangandaan, si Elara, isang sangandaan na hindi niya pinili. Maari niyang hayaang maganap ang hustisya para sa pamilya Vicencio at kasabay nito ay matanggap ang kanyang sariling pagkawasak. O maari niyang iligtas ang lalaking sumira sa kanyang puso para lang mailigtas din ang sarili niya. Ang digmaang ito ay hindi na lang tungkol sa pag-ibig at pagtataksil. Ito na ay tungkol sa kaligtasan. Tinitigan niyang muli si Marco. Ang galit ay naroon pa rin, kumukulo sa ilalim. Ngunit ngayon, meron ng bagong nangingibabaw na emosyon. Isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na maging biktima sa kwentong ito. Hindi na. Kung may babagsak, hindi ito siya. Kung may matatalo, hindi ito siya. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Tapos na ang panahon ng pagiging anino. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang pangunahan ang laro. Ang tunay na kaaway ay hindi na lang ang kanyang taksil na asawa. Ang tunay na kaaway ay ang babaeng may hawak ng bombang sasabog anumang oras. At nakaupo silang lahat sa ibabaw nito.
Hindi niya namalayan ang oras. Ang liwanag ng buwan ay napalitan na ng unang sinag ng araw. Biglang gumalaw si Marco. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata, inaantok pa. Ang unang nakita nito ay si Elara, nakaupo sa dilim, nakatitig sa kanya. Napakunot ang noo ni Marco. "Mahal, anong ginagawa mo yung mumodi dyan? Okay ka lang ba?" Hindi sumagot si Elara sa tanong nito. Sa halip, pagkatapos ng mahabang katahimikan, isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay walang emosyon, matatag, at kasing talim ng isang patalim. "Marco," sabi niya, ang bawat salita ay mabigat. "May naalala ka pa ba sa pangalang Vicencio?" Ang pangalang Vicencio ay parang isang multo. Isang multong matagal nang ibinaon ni Marco sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Isang multong hindi niya inaasahang babangon muli at lalong hindi mula sa bibig ng kanyang asawa. Sa isang iglap, ang antok ni Marco ay ganap na nawala. Napalitan ito ng isang matinding kaba na gumapang sa kanyang buong sistema. Umupo siya sa kama, ang kumot ay nahulog sa kanyang kandungan. "Saan mo narinig ang pangalang yan?" Tanong niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng panginginig na hindi niya maitago. Ang mga mata ni Elara sa dilim ay hindi kumukurap. Malamig, mapagmasid. "Nakita ko lang sa isang lumang business article online. Pagsisinungaling nito, isang kasinungalingang napakakinis at napakatalim. Partner mo raw dati? Hindi mo man lang naikwento." Huminga ng maluwag si Marco, ngunit panandalian lang. Ang paraan ng pagtatanong ni Elara ay hindi simpleng pag-uusisa. Mayroon itong bigat, mayroon itong layunin. Ang Elara na kaharap niya ngayon ay hindi ang kanyang asawa. Isa itong hukom. "Ah, iyon ba?" sabi niya. Pilit na tumawa. "Matagal na yon, mahal. Isang maliit na startup company na hindi nagtagumpay. Wala nang dapat pag-usapan pa." "Talaga ba?" sagot ni Elara, hindi pa rin gumagalaw mula sa kanyang upuan. "Dahil ang nabasa ko, medyo malaki ang naging epekto nito sa pamilya niya." Ang bawat salita ni Elara ay parang isang sampal, na puno ng tensyon ng silid. Alam ni Marco na nagsisinungaling siya, at alam niyang alam ni Elara na nagsisinungaling siya. Ang kanilang perpektong pagsasama ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Tumayo si Marco. Kailangan niyang makatakas sa mga matang yon. "Maghahanda na ako para sa trabaho," sabi niya, umiiwas ng tingin. Ngunit ang tanong ni Elara ay sumunod sa kanya na parang anino. Nagsimula siyang magduda sa lahat ng bagay. Ang biglaang pagiging tahimik ni Elara, ang mga kakaibang tingin, ang mga text message na may dobleng kahulugan. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon sa kanyang isipan. Sa opisina, hindi siya mapakali. Sinubukan niyang tawagan si Isabel. "Marco, napatawag ka," sagot nito. "Isabel, nabanggit ba ni Elara sa'yo ang apelyido mo, ang pangalang Vicencio?" Diretsong tanong niya. Narinig niya ang maikling pagtawa ni Isabel. "Ano? Hindi. Bakit naman niya babanggitin? Kilala ba niya ako?" Ang sagot ni Isabel ay perpekto. Masyadong perpekto. Biglang naalala ni Marco ang sinabi nito noon. Ang asawa mo, parang masyado siyang perpekto para maging totoo. Paano kung ang sinasabi nito ay tungkol sa sarili niya? Paranoia. Iyon ang salita. Isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang utak. Tinitigan niya ang relos sa kanyang pulsuhan. Ang regalong ibinigay ni Elara. Ang relos na kamukhang-kamukha ng relos na nakita niya sa gamit ni Isabel noon. Ang relos na bigla na lang nawala at hindi na niya muling nakita. Posible kaya? Hindi. Imposible. Masyadong mabait si Elara para gawin iyon. Masyado siyang simple. Ngunit ang pagdududa ay nakatanim na. Nang gabing iyon, umuwi siya ng maaga.
Naabutan niya si Elara sa maliit nitong home office, nakaupo sa harap ng laptop. Nang maramdaman siya nito, mabilis nitong isinara ang laptop. Masyadong mabilis. Maaga ka yata? Tanong ni Elara, ngumiti. Ngunit ang nangiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Wala lang. Gusto lang kitang makasama. Sagot ni Marco, pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Kinabukasan, habang nasa banyo si Elara, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Pumasok siya sa opisina nito. Binuksan niya ang mga drawer. Naghalungkat siya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magazine, nakita niya ang isang resibo. Resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Ang petsa. 2 araw, pagkatapos niyang matanggap ang relos, ang nakasulat, isang pirasong brand name men's chronograph watch. Ang presyo ay nakakagulat. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ibaba may isa pang item, Specialty Electronics Repair and Installation Service. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ano ang ipinarepair ni Elara na electronics? Tiningnan niyang muli ang relos sa kanyang pulsuhan. Bigla, ang bigat nito ay parang isang posas. Dinala niya ang kanyang takot at pagdududa sa nag-iisang lugar na alam niyang makakatulong sa kanya. Isang maliit na watch repair shop sa isang eskinita sa Makati. Pag-aari ng isang matandang lalaki na kilala sa pagiging eksperto sa mga komplikadong mekanismo. Pakicheck lang po kung may sira, sabi ni Marco sa relohero. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kinuha ng matanda ang relos, tiningnan ito sa ilalim ng isang magnifying lamp, at binuksan ang likod nito gamit ang mga espesyal na kasangkapan. Ilang minuto itong tumahimik, pinag-aaralan ng loob. Tumingala ang relohero. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Tumingin ito kay Marco. Sir, sabi ng matanda, dahan-dahan. Bukod sa mekanismo nito, may kakaibang microchip sa loob. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa kanyang baga. Ang tiwala, ang pag-ibig. Ang buong pundasyon ng kanyang perpektong mundo ay gumuho at naging alabok. Hindi siya niloloko ni Elara. Hinuhuli siya nito. Walang luha. Iyon ang ipinagtaka ni Elara habang nakatayo siya sa harap ng kanyang walk-in closet. Ang dibdib niya ay dapat sanang sumisikip. Ang mga mata niya ay dapat sanang nag-iinit. Pero wala. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Isang katahimikan na dulot ng pagtanggap sa hindi maiiwasang katapusan. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig habang marahan niyang iwinawaksi ang mga damit na nakasabit. Mga damit na binili para maging perpektong asawa, mga pastel na kulay, mga bulaklakin na disenyo, mga damit na sumisigaw ng kahinhinan. Ngunit hindi iyon ang kailangan niya ngayong gabi. Sa pinakadulo ng closet, nakatago sa isang itim na garment bag, ay isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang pulang bestida. Ang kulay nito ay kasimbigat ng dugo. Kasinsidhi ng apoy. Gawa ito sa seda na dumadaloy na parang likidong apoy sa kanyang balat. Ang hiwa nito ay simple ngunit matapang. Yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Isinuot niya ito. Pagtingin niya sa salamin, isang ibang babae ang tumitig pabalik. Hindi na ang asawang si Elara Santos, kundi si Elara, isang mandirigma na naghahanda para sa kanyang huling laban. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating na si Marco. Kalmado niyang inayos ang kanyang buhok. Naglagay siya ng pulang kolorete sa kanyang labi. Bawat kilos niya ay may layunin. Tapos na ang pag-arte. Ngayong gabi, ang katotohanan ang kanyang magiging sandata. Bumaba siya ng hagdan. Naabutan niya si Marco sa gitna ng kanilang sala. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Nang marinig siya nito, dahan-dahan itong humarap. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa galit.
Isang galit na may halong takot at pagtataksil. Sa kanyang kamay, hawak niya ang relos o kung ano ang natira rito. Wasak. Ang likod nito ay bukas, nakalantad ang maliliit na mekanismo at ang maliit na itim na microchip. Para saan to, Elara? Tanong ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang bagsik. Hindi sumagot si Elara. Naglakad lang siya papalapit. Tinanong kita. Sigaw niya at sa isang marahas na galaw, ibinato niya ang sirang relos sa mesang salamin sa kanilang pagitan. Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Lahat ng ito, ang pagpapanggap mo, ang pag-espiya sa akin, bakit? Sa wakas nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado, malamig, at mas matalim pa kaysa sa mga bubog. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit, Marco? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, tungkol ba to kay Isabel? Sabi ni Marco, na para bang ang pangalan ay lason sa kanyang bibig. Inaamin ko, nagkamali ako. Pero ganito kababang paraan para lang gantihan ako. Lumapit si Elara sa mesa, tinitigan ang sirang relos, ang simbolo ng kanilang parehong pagkawasak. Mababa? Ulit niya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang pulang labi. Ano ang mas mababa, Marco? Ang paghahanap ko ng katotohanan? O ang pagtatayo mo ng buong buhay natin sa mga kasinungalingan? Hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Putol ni Elara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang apoy sa mga mata nito. Naiintindihan ko ang lahat. Naiintindihan ko ang mga emergency meeting mo. Ang mga business trip. Naiintindihan ko ang pabango niya sa mga damit mo. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano mo nagagawang humarap sa akin araw-araw na parang walang nangyari. Natahimik si Marco. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pagkatalo. Wala na siyang depensa. Nahuli na siya. Ngunit hindi pa tapos si Elara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Pero alam mo kung ano ang mas nakakatawa? Patuloy niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Akala mo, ang lahat ng ito ay tungkol lang sa'yo at sa kabit mo. Napakunot ang noo ni Marco, puno ng pagkalito. Hindi lang ikaw ang biktima ngayong gabi, Marco. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Marco ang isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim kaysa sa pagkakabunyag ng kanyang pagtataksil. Kinuha ni Elara ang kanyang maliit na pulang clutch bag mula sa sofa. Naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Ang boses ay desperado na. Humarap si Elara. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong determinasyon. Sa party, sagot niya. Ang ika-10 anibersaryo ng kumpanya mo, ang gabi ng iyong tagumpay. Hindi ko pwedeng palampasin yon. At umalis siya. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanilang nasirang sala. Napapaligiran ng mga anino ng kanyang mga kasalanan. Pagdating ni Elara sa engranding ballroom ng hotel, ang lahat ay perpekto. Ang mga ilaw ay kumikinang. Ang champagne ay dumadaloy. Ang mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa negosyo at pera. Nakita niya si Marco malapit sa entablado, pilit nang ngumingiti habang kinakausap ang mga investors. Nakita rin niya si Isabel, maganda sa kanyang itim na gown, nakatayo hindi kalayuan, nagmamasid na parang isang reyna. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Ngumiti si Isabel, isang ngingiting mapang-asar, ngiting nagpapahiwatig ng tagumpay. Ngumiti pabalik si Elara, isang MC ang umakyat sa entablado. At ngayon mga kaibigan, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang utak sa likod ng lahat ng ito, ang ating minamahal na CEO, Mr. Marco Reyes. Nagpalakpakan ng mga tao.
Ngunit habang si Marco ay naglalakad patungong entablado, si Elara ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan, may layunin. Nilagpasan niya ang mga nagugulat na bisita. Umakyat siya sa kabilang bahagi ng entablado. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, lalo na nina Marco at Isabel, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng MC. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa babaeng nakapulang bestida. Tumingin siya sa mga tao, sa mga kumikinang na ilaw, at sa wakas, kay Marco, na nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Itinaas ni Elara ang mikropono sa kanyang mga labi. Isang maliit, malungkot, ngunit determinadong nangiti ang sumilay. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Mayroon lang akong isang maliit na kwento na gustong ibahagi." Ang katahimikan ay mabigat, nakakabingi. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila naririnig. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, naghihintay, nag-aabang. 10 taon panimula ni Elara, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa bawat sulok ng silid. 10 taon ng tagumpay para sa Reyes Group of Companies, at ang kwento ng tagumpay ay madalas may kaakibat na kwento ng katapatan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang maliit na cellphone, ikinonekta ito sa isang maliit na device na kanina pa niya hawak at idinikit sa mikropono. "Gusto kong iparinig sa inyo ang tunog ng katapatan." Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang pamilyar na boses ni Marco. "I missed you." Sinundan ito ng malambing na tawa ni Isabel. "I missed you more. Akala ko hindi ka na makakatakas sa bantay mo." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang mga bubuyog na biglang nagambala. Ang mga tingin ng pagtataka ay napalitan ng awa para kay Elara, at pagkatapos ay ng pangungutya para kay Marco, na nakatayo sa entablado na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Ang audio ay nagpatuloy. "May business trip ako na iimbentuhin. Hindi naman yun nagtatanong. Alam mo na, she trusts me completely." Ang mga bulungan ay naging mas malakas. May mga umiling, may mga nagtakip ng bibig. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa buong entablado. Tumingin si Elara kay Isabel. Ang mapanuksong nangiti sa mga labi ng babae ay ganap na naglaho. Napalitan ito ng purong pagkagimbal. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, naghahanap ng matatakasan, ngunit wala. Bawat sulok ng silid ay isang bitag, isang simpleng kwento ng kataksilan. Hindi po ba? Sabi ni Elara sa mikropono, pinapatay ang audio. Isang kwentong kasing lumana ng panahon, ngunit ang kwento ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa isang nasirang puso. Tumingin siya sa mga investors, sa mga board members, sa mga taong nagtiwala kay Marco. Ito ay tungkol sa isang nasirang negosyo. Muli niyang pinindot ang play, ngunit ibang audio file na ngayon. Ang boses ni Isabel ang maririnig, malamig at kalkulado. "Huwag kayong mag-alala pa. Malapit na. Malapit nang bumagsak si Marco Reyes tulad ng ginawa niya sa pamilya natin noon. Kung ang unang audio ay isang bomba, ito ay isang lindol. Ang bulungan ay naging sigawan." Anong ibig sabihin niyan? Sigaw ng isang matandang investor mula sa harap. "Vicencio? Pamilya ni Alberto Vicencio?" Tanong ng isa pa. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Biglang nagbago ang lahat. Ang atensyon ay hindi na nasa personal na issue. Nasa pera na. Nasa negosyo. Nasa milyon-milyong pisong nakataya. Nakita ni Elara ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang pagkagimbal ay napalitan ng purong takot.
Sa isang mabilis na kilos, tumalikod ito at sinubukang tumakbo pababa ng entablado. "Harangin niyo siya!" Sigaw ng isang lalaki. Agad na kumilos ang security. Bago pa man makalayo si Isabel, napapaligiran na siya. Ang kanyang magandang gown ay nag-usot. Ang kanyang perpektong ayos ay nasira. Wala na ang reyna. Isang bilanggo na lang ang natira. Si Marco naman ay nakatayo pa rin sa gitna, parang isang estatwang unti-unting nabibitak. Nakikita niya ang lahat. Ang galit sa mga mata ng kanyang mga kasosyo, ang paghuli kay Isabel, ang kaguluhan. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay gumuho sa loob ng 10 minuto. Natapos na si Elara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mikropono sa stand. Wala nang kailangang sabihin. Ang katahimikan niya ngayon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naglakad siya pababa ng entablado. Ang mga tao ay humahawi. Nagbibigay daan sa kanya na para siyang isang aparisyon. Ang mga tingin nila ay halo-halong awa, paghanga at takot. Ang kanyang daraanan ay patungo sa direksyon kung nasaan si Marco. Nang malapit na siya, tila natauhan si Marco. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo, puno ng pagkawasak. Nakita niya ang lahat sa mga matang iyon. Ang pagsisisi, ang sakit, ang katotohanang nawala na sa kanya ang lahat dahil sa 2 babaeng pareho niyang niloko. Ngunit si Elara ay hindi tumigil. Nilagpasan niya ito. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya ito binigyan ng kahit isang sulyap. Nilagpasan niya ito na parang hindi niya ito kilala, na parang isa lang itong estranghero na nakatayo sa gitna ng sarili nitong impyerno. Nang maramdaman ni Marco ang pagdaan niya, ang bahagyang dampi ng hangin, ang amoy ng kanyang pabango, doon na siya tuluyang bumagsak. Napasalampak siya sa kanyang mga tuhod sa ibabaw ng entablado, sa gitna ng mga sigawan at ng kumikinang na konfeti na sumisimbolo sa isang tagumpay na ngayon ay abo na. Ang kanyang buong mundo ay nagliliyab at ang babaeng nagsindi ng apoy ay papalayo na. Nakita niya ang likod ni Elara na papalapit sa malaking pinto ng ballroom. Sa huling hibla ng kanyang lakas, sa gitna ng kanyang pagkawasak, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng lahat ng nawala sa kanya. "Elara, patawarin mo ako." Sandali siyang huminto. Ang kanyang likod ay nanatiling nakaharap sa kanya. 1 segundo, 2. Pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad at tuluyan ng nilamon ng dilim sa labas ng ballroom. Ilang buwan na ang lumipas. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsisilbing musika sa bawat umaga ni Elara. Malayo sa gulo ng syudad, sa isang maliit na bahay na nakaharap sa dagat, dahan-dahan niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Hindi niya na binabalitaan ang tungkol sa kanila. Ngunit minsan, may mga balitang kusa na lang dumarating. Ang Reyes Group of Companies ay nasa gitna ng isang magulong bankruptcy proceeding. Si Isabel Vicencio ay nahaharap sa maraming kaso ng fraud at corporate sabotage. Si Marco, wala na siyang narinig tungkol kay Marco pagkatapos ng gabing iyon at pinili niyang huwag nang alamin pa. Isang umaga, dumating ang isang sobre sa pamamagitan ng LBC. Nakaupo si Elara sa kanyang maliit na beranda. Hawak ang isang tasang mainit na tsa nang iabot ito sa kanya. Sa loob ay mga opisyal na papel. Ang huling mga dokumento ng kanilang diborsyo. Tinitigan niya ang linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Dati, ang pirma sa isang kapirasong papel ang nagtali sa kanya kay Marco. Ngayon, isang pirma lang din ang tuluyang magpapalaya sa kanya. Kumuha siya ng pluma. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Walang pag-aalinlangan, walang luha, walang galit. Ang tanging naroon ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang tinta ay permanente, katulad ng kanyang desisyon. Tinupi niya ang mga papel, isinilid pabalik sa sobre at itinabi. Tapos na. Tumayo siya at naglakad papunta sa dalampasigan.
Ang puting buhangin ay malamig sa kanyang mga paang walang sapin. Hinayaan niyang abutin ng dulo ng mga alon ang kanyang mga paa. Ang lamig ng tubig ay parang isang paalala na siya ay buhay, na siya ay naririto. Naalala niya ang gabing iyon sa ballroom, ang paghihiganti. Akala niya, kapag nakita niyang bumagsak si Marco, makakaramdam siya ng matinding kasiyahan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kalungkutan at pagod. Ang paghihiganti ay hindi naghilom sa kanyang mga sugat. Hindi nito ibinalik ang mga taong nasayang. Hindi nito binura ang sakit. Ang nagpalaya sa kanya ay ang pagpiling tumayo para sa sarili. Ang pagpiling umalis. Ang pagpiling magsimulang muli. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong pamilyar na sa kanya. Ang kanyang abogado. "Hello," sagot niya. "Elara, good morning. May maganda akong balita," sabi ng abogado. Final na ang settlement. Dahil sa mga nangyari at sa prenuptial agreement ninyo, isang malaking porsyento ng natitirang liquid assets ni Mr. Reyes ay mapupunta sa iyo. Nakinig lang si Elara habang sinasabi ng abogado, ang isang figura na halos hindi niya kayang iproseso. Ang pera ay hindi na niya iniisip. "Gawin mo ang nararapat, attorney," sabi lang niya. "Salamat." Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa kawalan ng dagat. Ang pera. Isang kabayaran para sa kanyang sakit. Pero para sa kanya, hindi ito bayad. Isa itong pagkakataon. Naalala niya ang isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Bago pa siya naging Mrs. Reyes, isa siyang art curator na may pangarap magtayo ng sarili niyang maliit na gallery para sa mga lokal na artist. Isang pangarap na isinantabi niya para suportahan ang pangarap ni Marco. Ngayon, wala nang humahadlang sa kanya. Pagsapit ng hapon, naupo siyang muli sa kanyang beranda. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Ngunit ang pagpapatawad sa sarili at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, iyon ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesang katabi niya. Tiningnan niya ito. Unknown number. Sandali siyang nagatubili. Isang malamig na kaba ang dumaan sa kanyang sistema. Ngunit huminga siya nang malalim at sinagot ito. "Hello?" Katahimikan. Walang sumasagot sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng isang mabigat na paghinga. Isang paghingang puno ng pagsisisi at mga salitang hindi masabi. Maaaring si Marco, maaaring hindi. Pagkalipas ng ilang segundo, pinatay ang tawag. Tinitigan ni Elara ang kanyang cellphone. Dati, ang ganitong tawag ay wawasak sa kanyang kapayapaan. Magbabalik ito ng sakit. Magbubukas ng mga lumang sugat. Ngunit ngayon, wala na. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Hindi na mahalaga. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa papalubog na araw. Ang nakaraan ay isa na lang anino. Ang hinaharap ay kasing lawak ng karagatang nasa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Elara. Isang nangiting para lang sa kanya. Isang nangiti ng kakapayapaan. Isang nangiti ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang mapait, ngunit makabuluhang kwento ni Elara. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat namin ang kanyang kwento, kasama ninyo kaming naramdaman ang bawat patak ng kanyang luha, ang bawat pintig ng kanyang galit, at ang bawat hakbang niya patungo sa muling pagbangon. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating lahat, na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad
sa ating sarili at sa pagpiling muling buuin ang ating pagkatao. Ang pag-ibig ay maaaring magdulot ng matinding sakit, ngunit ito rin ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral tungkol sa pag-asa at sa walang hanggang kakayahan nating magsimulang muli. Ngayon, nais naming marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa karanasan ni Elara? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal Kwentong Puso TV.